What you need to know guys, may mga helping hands ka, may mga friends sa paligid mo, tao, family, community, no? They will cheer you up, hindi ka nag-iisa mga kapiksi. And marami ding tao na perhaps kagaya mo din na nakaka-experience ng same problem, same emotions. So, you can connect with them mga kapiksi, talk to them para gumaan-gaan yung pakiramdam nyo. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on mga kapiksi. Yung past, present, and future energy nyo, mga suggested approach, and yung potential future ng story na to. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Libra. Ito guys. So, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Mga kapiksi, general reading lang. Comment down below, mga kapiksi, if story nyo ba to. So, where you are right now, mga kapiksi, for some of you, medyo ano kayo, no? Nagdadamdam, medyo malalim yung iniisip, maraming iniisip, balisa, hindi makatulog, maraming iniisip, no? Aligaga yung iba sa inyo. Most probably, this is because of a certain situation. Maaring may nangyaring hindi maganda sa buhay nyo, mga kapiksi. Maaring yung iba nagdadanas ng problema. Kaya balisa kayo, hindi kayo makatulog. Stress. For some, no, medyo stressed, worried, ganyan, nag-aalala. Naapektuhan yung inyong pagtulog, mga kapiksi. In short, may bumabagabag sa inyong isip mga kapiksi. So, titingnan natin how this story will unfold habang binabasa natin yung spread nyo. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dito. Mga potential and challenges, this is more on potential mga kapiksi, no? Parang sinasabi dito na may potential na ma-solve yung mga problema mo. Just take small steps, baby steps, no? Kumbaga, may ibang bagay kasi na we cannot solve as a whole. Parang hindi natin kayang i-solve ng buo. Pero pag unti-unti, no, maliliit na bagay, it contributes, 'di ba? And dadating din yung time na masosolve natin yung malaking problema. So, let's say for example, kailangan mo ng malaking pera, kunwari, kailangan mo ng malaking pera, let's say for example 10,000. Nangihiram ka ng 10,000 sa isang tao, hindi ka mabigyan kasi malaki, no? Pero when you try to ask sa maraming tao, let's say for example tigwa 500 or tigwa 1,000, maliit, pwede mong ipunin yung 10,000. Nagets nyo ba? So, wag nyong take for granted yung power nung maliliit, no? Yung maliliit na bagay. Kaya nga merong book, 'di ba? Atomic Habits, mga kapiksi. Pag sinabing atomic, maliliit, no? Kasi maliliit na habit na 'yon, yung maliliit na bagay na 'yon, it will contribute as nabuo mga kapiksi sa buhay nyo. So, mga katulong yan, guys. Okay? And what you need to focus on, mga kapiksi, you just focus on your vision. This is a fire sign energy, guys. Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, you just need to focus on your passion, kung ano yung gusto nyo. For some of you guys, pwedeng may nag-o-oppose din kasi, no? Ibig sabihin, kumukontra. Kaya, nagwo-worry kayo, kaya siguro na-stress kayo kasi you're not getting the support na kailangan nyo, hindi nyo nakakamtan yung suporta or pagtulong ng ibang tao. Pero, wag nyong susukuan yung sarili nyo, mga kapiksi. Just focus on yourself and focus on becoming a better version of yourself, mga kapiksi. And unti-unti, no, hindi yan big time. Parang ano lang yan, guys, pag nag-gym kayo, di ba? Or nag-exercise kayo, you're trying to lose weight or gain muscle, kahit ano pa yung goal nyo. Pero hindi naman yung porket nag-gym ka ng isang buong araw, hindi porket nag-gym ka na today na 8 hours ka nag-gym, kinabukasan perfect shape ka na. Hindi gano'n, di ba? It will take months, some even years, di ba? Bago nila ma-achieve yung body goal na gusto nila. So,
So, ganun din sa buhay natin mga kapiksi. You just need to focus, okay? In your recent past, this is an earth sign energy. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, pwedeng meron kayong nakadeal sa past nyo, no, na pwedeng isa ito na naging cause ng sakit ng ulo nyo, mga kapiksi. Pwedeng nagkaroon kayo ng maling decision, especially pagdating sa pera or sa career or pwedeng sa, or kung ano naman yung pinagkakakitaan nyo, guys, okay? Pwedeng nagkaroon kayo ng maling decision or parang hindi pa kayo masyadong magaling magdesisyon, no, nung time na yon na naka-apekto sa present nyo. Kasi yung present natin mga kapiksi, resulta yan ng past pa natin, mga past decision, past beliefs, past circumstances, past experiences, no? So, yeah, pwedeng na-experience nyo ngayon dahil dun sa maling decision nyo in the past, mga kapiksi. And your greatest strength, again guys, your greatest strength is yung burning desire sa puso nyo, no, na hindi kayo sumsuko, pinaglalaban nyo kung ano yung gusto nyo, mga kapiksi, kahit na gaano pa siya kahirap or katindi, hindi siya ganun madali. Pero yung iba sa inyo may pagka-stubborn, pero yung pagiging stubborn nyo guys is also your greatest strength, no? Kumbaga, o sige, matigas ulo ko pero hindi ako susuko dito, parang ganun mga kapiksi, okay? Alright. And in the future guys, no, hindi pa natin nakikita na masusolve tong problema nyo in the future mga kapiksi, kasi you still have to deal with your emotional pain, mga kapiksi, okay? Itong mga painful sadness, painful memories na to, or painful circumstance na to, it will bring you sadness, mga kapiksi, sorrow, loneliness. So you have to face this, no? Kailangan mo siyang harapin. You have to move on. Kailangan magkaroon ng acceptance, forgiveness, whatever may be na nagpapahirap sa'yo, sa iyong kalooban. Kailangan mong harapin mga kapiksi. Otherwise, you will be trapped, no? Baka matrap ka dyan sa endless cycle na yan na mahirapan kang makamove on. Pwede kayo guys makinig ng ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. Kung matindi yung inyong pinagdadaanan, pwede nyo din pakinggan guys yung ating Tagalog guided meditation, pampawala ng stress and anxiety kung sobra-sobra na talagang stress yung nararamdaman nyo. And talk to your friends, talk to your family, mga kapiksi. Humingi kayo ng tulong, makipag-usap kayo, lalo na kung hindi nyo kayang mag-isa mga kapiksi. Alright? And suggested approach mga kapiksi is stop being pa-victim mode, no? Kumbaga, wag umalis tayo dun sa victim mentality, mga kapiksi. Kailangan malinaw yung isip natin. Sometimes kasi parang there are people na they blame others, biniblame nila yung ibang tao dahil dun sa sitwasyon na kinasasangkutan nila, when in fact tayo yan, no? It's our life, it's our responsibility. Whatever happens, hindi tayo biktima unless hayaan natin na maging biktima tayo, okay? So, and also balansehin nyo, no? Always palaging balansehin yung ating logical mind at saka yung ating emotional side. Mga kapiksi, kailangan balanse palagi ang puso at isip, no? Para makapag-desisyon tayo ng tama sa buhay natin. What you need to know guys, may mga helping hands ka, may mga friends sa paligid mo, tao, family, community, no? They will cheer you up. Hindi ka nag-iisa mga kapiksi. And marami ding tao na perhaps kagaya mo din na nakaka-experience ng same problem, same emotions. So you can connect with them mga kapiksi, talk to them para gumaan-gaan yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. Okay? Pero hindi ka nag-iisa. Malalampasan mo yung mga problema mo dahil tutulungan ka rin ng ibang tao mga kapiksi. Your hopes and fears, this is more on hopes guys, and ito nakikita natin na makaka-move on din kayo eventually, no? So you will be moving on, move forward ka rin, pero the decision is up to you kung kailan, okay? So dito dapat magkaroon ng
tawag dito, acceptance, forgiveness, no, para maka-move on. Yun yung first step, mga kapigsi. Kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness. Kung kahit ano pang sitwasyon yan, whether may ginawang mali sa'yo yung ibang tao, or if it's your fault, kung kasalanan mo, kailangan you accept it wholeheartedly and patawarin mo rin yung sarili mo for bringing that to yourself. Okay? And yung ayan, yung potential future nito, guys, is magiging maginhawa din yung buhay mo. And parang this is like a brand new beginning for yourself, mga kapigsi. For some of you, pwedeng makakaisip din kayo ng mga brand new ideas, no, na solution, no, idea, solution, birth, parang birth, no. Pag sinabing birth, nanganganak, diba? And that's start of a new life for some of you. So in the future, guys, after mong ma-resolve itong mga problema mo and malampasan yung mga emotional pain, para kang mari-rebirth, para kang mabibigyan ulit ng panibagong chance sa buhay. So kapag dumating yung time na yon, mga kapigsi, make sure na yung mga lessons na natutunan mo is magamit mo as guide para hindi ka na masaktan ulit in the future, and para hindi na ulit maghirap yung kalooban mo. Okay? So i-mind mo itong mga helping hands, mind moving on. Okay? Mind brand new beginning. Yan yung mga nakikita natin na positive energy sa inyo in the future, Libra. Alright, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Buno tayo dito, guys, ng additional na message for you. Shuffle natin, guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapigsi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount, mga kapigsi, until November 30, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until November 30, kaya mag-avail na kayo, mga kapigsi. And eto, guys, yung ating additional message. Unang-una, don't back down. Ibig sabihin nito, huwag kayong susuko, huwag kayong aatras. Stand up for what you believe is right. Panindigan nyo, no? Kung alam nyo tama kayo, wala naman kayong ginagawang masama, wala kayong ginagawang mali. As long as wala kayong inaapakan na ibang tao, go for it, mga kapigsi. And etong inner wisdom, guys, this is part of the process, no, habang na-experience nyo itong mga problema and challenges na to, guys, nagkakaroon kayo ng inner wisdom, you know what to do, nagmamature na kayo, no, trust yourself, trust your instincts, trust your inner wisdom, and kumilos kayo na naaayon, no, sa sitwasyon kung ano yung tingin nyo na makakabuti sa inyo, mga kapigsi. Of course, with the help of others and with the help of your guides and the divine universe, mga kapigsi. Alright? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating comment down below, no? And yung mga pinapamind ko sa inyo, guys, huwag nyo kalimutan i-mind sa comment section. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na, mga kapigsi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapigsi. Have a nice day. Bye-bye.